na makontento kayo o pagkasyahin nyo yung 500 piso, samantalang sila ay bilyon-bilyon ninanakaw ng mga walang hiya. So, dito natin, dito mo makikita kung gaano ka walang puso, kung gaano ka walang hiya ang administrasyon na ito. Right? Kayo ng tuyo, mag-Noche Buena kayo ng bagoong o ng lugaw, nasahugan ninyo ng mga taba-taba ng manok o skin ng manok o taba-taba ng baboy, makontento kayo sa ganong klaseng pamumuhay. Which is nakakalungkot. Sabi ko nga na sana, ngayong mga panahon na ito, wala na si Bangag. So recently, ibinalita na nagsoli na nga daw ng pera etong si Alcantara, si Henry Alcantara ng 110 million pesos. That's good thing. Pero ang question, saan mapupunta yung sinoli niya? Baka nakawin na naman ni Bangag. Kaya pinasasoli yung mga pera kasi para nakawin na naman ng Bangag administration. Alright? Sabi ni Bobby, yung 500 na alala ko yung giveaway ng kakamping na panglugaw. Yeah. Ngayon, atong si Bangag Jr. nagsalita, ang lakas ng loob, na sinabihan si Zaldico at iba pang mga pugante. Sabi, kayong mga pugante, umuwi na kayo. Hindi na kayo turista at isoli na yung pera. Pakinggan nga natin yung kabangagan niya. Ano, sabi niya? At ang mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. My God. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run. Alam mo, ang kapal na mukha nitong hayop na to na magsalita na may ninakaw, ibalik ang ninakaw na pera. For sure, sinasabihan niya si Zaldico na dati nila magkakasama sila, na alam ni Zaldico na nagnakaw itong putang inang addictus na ito. Hindi pa mag-overdose. Sabi ko, hindi pa siya tinamaan ng kidlat ng mga moment na yung hayop na ito. Alam mo, ikaw, Marcos Jr., masama man magdasal, pero dinadasal ko na one day bumulagta ka na lang sa pagiging addictus mong hinayupa ka. 10 ng pamilya mo, bumulagta na lang dahil sa kasugapan nyo sa pera ng bayan. Di ba? Wala bang kidlat nung sinabi niya na natapos sa santong yawa na ito? Alam mo, pag sinadya ng tadhana, pati kulog kidlat, pag nagalit na, tinamaan sana sa ngiwi niya at lalong mawasak yung pagiging ngiwi. Di ba? Nung narinig ko, ang kapal ng buwaka ng inang to, nananalay tayo sa dugo niya. Lahat ng nilamon niya sa buhay niya ay galing sa kaban ng bayan ng Jutang Dinimes. Anak niya, pamilya niya, pati sa pang-orgy niya. Dahil recently may nilabas na video audio si Dean. Di ba? Kanina. Na, although it's an audio, pero sana ilabas yung mukha nila kung paano sila nag-orgyhan. Ganito ang namumuno sa inyo. Mga bastos, mga yawa, mga addictos, inuubos na lahat ng pera. Si Henry Alcantara nagsoli ng 110 million. Dating DPWH engineer or official. Ano ba siya? Direktor. Hindi makakanakaw ang isang direktor, 'di ba? Or secretary ng isang ahensya ng gobyerno kung walang kasabwat at walang basbas sa Bangag administration. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Yang hinayupak ng Marcos Jr. na itong buwaka ng Jenemes na hindi pa bumulagta, tinamaan ng kulog at kidlat at buhawi, lahat na sana tumama sa yawa na ito. Diba? 206 bones ay binuo sa galing sa pangawat.
galing sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. As gayon kayo, 500 pesos, sabi ng DTI, enough na para sa mamamayang isang pamilyang Pilipino. Punyeta, kahit mag-isa ka lang wala kang asawa, wala kang anak, ang 500 pesos sa isang Noche Buena, hindi kasya. Hindi nga makakabili ng magkano ang buko ngayon kung gusto mo magbuko salad or pansit, bihon. Ano tong mga to? Palibhasa nga sila bangag. Pagdating sa kanila, bilyon-bilyon pera ang ninanakaw ng mga hayop nila. Nakaantabay po tayo ha. Ayan, abangan natin si PRRD dito ha, sa mga palangga ko. Ayan almost ready. Okay? So ngayon, hindi pa nakakagalit, buti na lang low blood ako Dahil kung high blood ako, baka lalong tumataas yung blood pressure ko. Pero good thing, yung araw-araw na pagmumura ko sa mga hayop na ito, yun ang reason kung bakit, healthy ako, wala akong maintenance. Zero maintenance. Coffee lang. Kaya, cheers. Sahog pa lang sa pansit, kulang pa yan, sabi ni Raven. Exactly. Tama sabihin niya, isoli yung mga, you cannot steal from the Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. Julul. Kaya nga sabi ko, tapos, sinabi pala niya kanina, ni Bangag, na alerto na daw niya yung mga ahensya ng gobyerno, ang Malaysia, Singapore. Hoy, wala si Saldi ko dyan. Alam ko kung nasaan. Kaya ikaw, Saldi, kung naririnig mo ako, okay, ilabas mo na ang mga video. Napanaginipan ko, meron kang orgy video. Diba si Dean Chase, follow niyo si Palangga ko, meron siyang audio na, yung mga hindi pa panood, sige, i-play natin ulit si Dean habang nag-aantay tayo, mga 20 minutes na lang, mga kababayan. Ito ang sinasabi ni Dean. Ito yung video, tignan natin. Tignan natin si Dean. Ayan, kalahating. Street fair, yan po. Magandang araw po sa ating lahat, si Dean Chase po ito. Pinag-isipan ko po itong talaga ng ilang araw. Kung napansin niyo po, hindi po ako nagpo-post ng how many days. I really sat down and contemplated on this. Pero napagtanto ko po na karapatan po ng bawat mamamayang Pilipino na malaman kung ano pong klaseng mga tao ang nasa loob ng Malacanang. Ito na nga po. This audio was sent to me during kasagsagan ng pagsabog ng issue ni Paulo Tontoco. Kasi po, nag-reach out po itong person na to sa akin at sabi niya po, siya po mismo ay message para po sumali sa SEX party. Sa Tsuktsakan. Verify ko po, as a matter of fact, I had met this person in person as well. And napag-usapan po namin kung anong nangyari. Ayun na nga po, you might have seen my video about this previously on my page. If you have questions about that, just go back to my video. Ayun na nga po, na-send po niya sa akin ito and verified this person is actually an SEX party goer. As a matter of fact, taga San Francisco po siya and always po siyang sumasali sa Folsom Street Fair. Now, what is Folsom Street Fair? Hindi ko po ito pwede sabihin dito sa video kasi po masyadong adult, but you can Google it. That's FOLSOM Street Parade. Fair. Yan po. Parang parada ng mga LGBTQ. Marami po siyang sumasali dyan. He's always present in the SEX party scene. And ayun po, nakareceive po siya ng message tsaka pinasali po siya sa isang Tsuktsakan orgy SEX party. At saka ito na nga po ang resulta nito. So again, before we go to that po, to the audio, let me just say, nakarapatan po natin bawat mamamayang Pilipino na pilitin po natin ang ating Pangulo na mag-take ng hair follicle test. Kasi po karapatan po nating malaman kung nasa maayos po na pag-iisip ang Pangulo natin to lead a country. Kasi hindi po isang, dalawa o tatlong buhay lang ang minamanage niya. Ang dami pong buhay. Milyon. Ang bansa, buhay ng mga mamamayang Pilipino po ang nasa linya nito. Dapat po tayo magalit, dapat po natin pilitin kasi ito po ang only way na malaman natin kung nasa tamang pag-iisip po ang Pangulo natin. Again, this video is up for interpretation and it's totally up to you. Listen,
Wait. Ay. Audio lang to. I can't take it. It's too big. Tumutuwad yata si Bangag. You love it, right, honey? Okay, so audio lang siya. 'Di ba? I think it's too big. You like it? You love it, right, honey? So yung nagsasalta na I think it's too big. Boses ni Bangag. Siyempre, sasabihin na naman nila yung AI. Kung yung video ko nga na may mukha na sumisingot, sasabihin nila AI. Authenticated na, how much more ito audio pa lang. So, boses ni Bangag yun. So, ang interpretation ko doon, Dean Chase, my love, happy Thanksgiving palangga. Tinitira siya sa puwet. Pag Bangag Tapos si Lisa Tanas, audience. Isa sa mga audience. 'Di ba? Kasi ganun, orgy, hindi ka, 'di ba? Orgy yan. SEX party nga. Sino ba naka-attend sa inyo noon? Kadiri, 'di ba? Hindi, may sound, mahina lang. Hindi ko alam kung audio I mean yung music. Ayan mo is message ko, tulog na yun si Dean. Alauna na maaga pasok nun. Tulog na yun. Bukas sisikahin ko. Gapalubi-lubi siguro. But anyway, imaginein mo, kung makita natin yung actual, definitely hindi natin makikita actual yun sa Facebook, private siguro. Dean, baka naman. Diba, imaginein mo, addictus na, magnanakaw pa, ngawi pa, tapos kung ito ay makita natin, sabi nga ni Dean, nasa ating mga kamay o mga mata ang interpretation. 'Di ba? Kung ito ay tumutuwad si Bangag. Well, actually pinasabog ko na to sa inyo 'Di ba? Na nag-orgyhan sila kaya nga si Bangag, 'di ba? Kung sino-sino ang tinitira niya. Kung sino-sino ang tinitira ni Bangag. Kapag siya ay bangag. Bangag nga So ito ang inyong for sure may video yan. Who knows? 'Di ba? Later on may ilalabas na video, 'di ba? Katulad ni Zaldico. Later on, akalain ba natin na si Zaldico ay bigla na lang mag-spluk na ang dati niyang kasamahan sa mga nag-conspire sila para sa delivery ng pera ng bayan. Ngayon bigla na lang nagsalita dahil nga nagkaunsehan sila at gusto nilang idiin lamang si Zaldico. Diba? Yes, sabi ni Rosan del Rosario, deserve nila yung humiliation na yan sa ginawa na